Siyempre mga kabunyog, mga kababayan, ang inaasahan natin, dahil dalawa ang nanalong senador galing sa oposisyon noong eleksyon ng May, tuwang-tuwa tayo. Si Bam Aquino ng pangalawa pa nga no, sa mga nangunang senador, si Kiko Pangilinan ay panglima. Kaya natuwa tayo na dalawa yan. Wow, madadagdag sa minority. Kahit minority sila, kasi ang karamihan pa rin ay mga majority ay mga pro Duterte at pro BBM. So ang sabi ng mga supporters ng mga kakampings at mga dilawan, yung mga oposisyon, wow, 3 na sila. Hindi tulad nung dati, solo lang ni Senadora Risa. So ngayon, ang problema, ang napapabalita ngayon, si Kiko at si Bam sasama sa majority. Ibig sabihin, pro Chis Escudero. Chis Escudero. Sasama sila doon. Kaya ang mangyayari, ang pro Chis Escudero kasi, yung susuporta kay Chis sa pagka-Senate President, ang tawag doon, hindi na lang majority, sabi ni Jinggoy Estrada, super majority na ito. Kasi hindi na lang 13. Sobra na daw sa 13. Kung titingnan natin, yung 7 pro Duterte sasama kay Chis. Tapos sila Kiko at Bam sasama pa doon, sasama sila Tulfo, yung magkapatid. Kumbaga ang mangyayari talagang super majority na. Ang tanong, bakit sasama sila Kiko at Bam sa super majority na yan na susuporta kay Chis Escudero? Bakit hindi na lang sila sumama kay Senadora Risa na nasa minority? Yun ang medyo issue ngayon. So ito mga kabunyog ang pinag-uusapan ngayon. Bakit hindi na lang sumama si Kiko at Bam kay Senadora Risa? Silang 3 yung bubuo ng minority o minorya. Tumulong pa naman si Senadora Risa sa pagkampanya sa kanila, sabi ni Maya M. Yun ang medyo ngayon, yun ang medyo issue ngayon, Pinagmalaki pa yan ni pinagmalaki na yan ni Jinggoy Estrada. Sabi ni Jinggoy Estrada, super majority na. Sigurado na si Chis Escudero. At ito, kinumpirma ko ito sa reliable sources sa kampo ni Senadora Risa. Nagtanong ako. Ayaw ko ng pangalanan kung sino. Pero alam nyo naman yata kung sino eh. Ganito yung tanong ko ganito yung tanong ko. Ito yung tanong ko. Magsusulo ba talaga si Risa? Ang sagot, si Bam sigurado na. Si Kiko nagdadalawang isip pa. Pero malamang, sa huli si Kiko sa si Bam magsasama. O yun. So ibig sabihin, medyo na ito. Medyo sigurado na ito, na si Kiko at si Bam ay talagang sasama sa minority. So sabi ko, parang magsusulo si Risa niyan. Okay lang ba kay Risa yung hiwalay silang 3? Ang sagot nitong kausap ko, masama siyempre ang loob. Siyempre, hindi medyo masama ang loob ni Risa na hindi niya makakasama sa minority si Bam at si Kiko. Kaya lang, kahit bagamat masama ang loob ni Risa, siyempre, naiintindihan niya yung dynamics ng politika. Naiintindihan ni Risa yung dynamics. Siyempre, gusto niya makasama sa minority si Kiko at si Bam. Kaya lang, ang dynamics nga kasi ng politika, iba eh. Unang-una, ano ba ang mga perks yun? Ano ang perks ng nasa majority ka? Ibig sabihin, kapag nasa mayorya ka ng Senado, ano ang mga perks mo? Unang-una, yung mga pinakagusto mong komite, makakapamili ka. Yun, tama si Eli Juquino. Dahil sa posisyon sa komite. Unang-una kasi, alam naman natin si Bam Aquino, pinagmamalaki niya talaga na ang main na platform niya at programa, edukasyon. At yun yung sa tingin niya, sinuportahan siya na maging pangalawa sa mga senador. Dahil sa programa niya sa edukasyon, kabataan.
At yun ang gusto niya talagang makuhang pwesto. Senate Committee on Education. Makukuha niya yon kung siya ay makalinya sa Senate President na mananalo. Kaya kung si Chis Escudero na ang nakakakuha ng suporta, dapat sumama na siya doon para ibigay sa kanya yung gusto niya. At ano yung gusto niya? Senate Committee on Education. Yun din ang gusto ni Kiko. Ang main na advocacy ni Kiko ay agriculture. Siyempre, maraming naggugusto niya ng agriculture. Ha? Yan yung dating hawak ni Cynthia Villar eh. Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform and Natural Resources. Ayun ang main na plataforma at advokasya ni Kiko, agriculture. So, kumbaga, kapalit ng gagawin siyang head o chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Natural Resources, kailangan suportahan niya ang presidente ng Senado. Doon siya dapat lilinya. Kasi pagkasama ka sa may majority, priority ka na bigyan ng mga committee gusto mo. So yan ang ano. So ang pinakapangunahin dito na dahilan kung talagang sila Kiko at Bam ay talagang puposisyon na kasama ng majority, kasama susuportahan si Chis Escudero, yan yung ano, yan yung reason. Yung mga committee nilang gusto, kasi yun ang advocacy nila eh. Si Kiko Agriculture, si Bam Education. Oh, kung gusto mo na mapunta sa iyo yung mga committee na yan, dapat sumama ka sa majority. Kung minority ka, hindi mo makukuha yan. Yun ang isa. Ang pangalawa, siyempre sa mga budget at pondo. Ha? Ang majority, halos sila yung nakakakuha ng malaking pondo. Malapit ka sa speaker, ay sa Senate President. Malapit ka sa ano? Sa Committee on Accounts. Ang Committee on Accounts, yan yung nag-allocate ng budget na hawak ng mga senador. Kumbaga, pag ikaw ay nasa majority, nakadikit ka sa Senate President at sa Counts Committee. Yan yung isa. Ang pangatlo, siyempre, ang gusto mo, yung mga batas mong ini-sponsoran, tulad si Bam, may mga batas siyang gustong isulong tungkol sa edukasyon. Si Kiko naman, may mga batas na gustong isulong sa agrikultura. Dapat yung mga batas na yan ay maipasa. Dapat maipasa yan. Ngayon, para maipasa yan, dapat kasi kinakalendar yan sa mga debate sa Senado. Kinakalendar yan. Ngayon, kung gusto mo na kinakalendar yung mga ano mo, yung proposed na mga legislations mo, dapat nakadikit ka sa majority floor leader. Kasi ang majority floor leader ang may hawak ng rules committee. Ito yung nag-i-schedule. Kailan ba pagdidebatehan itong proposed na batas na ito? Eh ngayon, kung wala ka sa majority, baka yung mga proposed bill mo hindi maikalendar. Kasi nasa minority ka eh. So yan ang ano, yan yung pangalawa, no? Ay pangatlo na. Ang una yung choice ng mga gusto mong komite. Pangalawa yung pondo. Pangatlo, pagka ikaw ay nasa majority sa mga hearings ng komite, priority ang komite mo kasi nasa majority ka. Pangalawa, sa pagkakalendar, pagdidebatehan na yung mga proposed mong legislation, malaki ang tsansang makalusot yung mga batas na gusto mong sponsoran, malaki ang tsansang makalusot yan kasi nasa majority ka. Kung nag-i-schedule kasi niyan, majority floor leader. At ang majority floor leader, yan ang leader ng mayorya. Ang priority ng majority floor leader na i-schedule niya sa mga kalendar ng mga debate para maging batas ay yung mga pini-sponsoran ng miyembro ng mayorya. Yan yon. Kaya, kumbaga, ano dito, yan yung mga reasons, kumbaga practicality, pragmatism, yun. Nagiging pragmatic sila Kiko at Bam. Nagiging pragmatic sila. Yan yung ano. Ngayon, maraming nalulungkot tulad ni Pixels XYX na nakakalungkot kasi sana sumama na lang sila kay Risa. Kasi
minority si Risa eh. Talagang oposisyon sa Senado. Kaya lang, yun na nga. Ang nangyayari na kasi dito, pragmatism. Ang gusto nila Kiko at Bam, kung talagang sasama sila sa majority, one, yung mga committee nilang hawak, sa kanila mapupunta. Ay yung mga committee gusto nila, education kay Bam, agriculture kay Kiko. Pangalawa, sa pondo, syempre kailangan malaki rin ang pondo nilang hawak dahil maraming umaasa sa kanila. Maraming sumuporta sa kanila na kailangan balikan nila, bigyan nila ng tulong, suporta. At mangyayari lang yan kung nasa majority sila. Pangatlo, sa pagkakalendar ng mga debate tungkol sa proposed na mga batas, pag nasa majority ka, priority i-calendar, ilagay sa kalendaryo na ang mga pinopropose mong batas ay mapagdebatihan. Kumbaga, yung mga majority senators, yung kasama sa mayorya, yan ang priority dyan. Kasi kontrolado nila ang liderato ng Senado. Yan yung ano. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ano ba to? Natutuwa ba si Senadora Risa dyan? Siyempre hindi. Kaya lang, wala siyang magagawa. Yan yung pragmatism ng nila Kiko at Bam. Si Kiko naman, iniisip din ni Kiko, ang dami niyang kailangang balikan yung mga sumuporta sa kanya. Kailangan matulungan niya ito. At matutulungan niya lang ito kung sama siya sa majority. Ngayon, paano yan? Nagawa naman yan nila Senadora Risa nung nakaraan. Nagsama sila ni Coco. Madiskarte si Senadora Risa eh. Madiskarte eh. Madiskarte. Pangalawa, hindi naman kasi si Senadora Risa hindi siya nagdidepende doon sa ibibigay ng mayorya sa kanya. Kumbaga si Senadora Risa, gagawa siya kung ano yung tingin niya, kung anong magawa niya, gagawin niya. At gusto ni Risa talaga, nasa minority. Kasi talagang si Senadora Risa, talaga yan? Oposisyon talaga yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang sabi naman ng mga supporters ni Kiko at ni Bam, mananatili rin namang fiscalizer si Kiko at Bam. Hindi naman nila isasacrifice ang kanilang prinsipyo dyan. Kumbaga, pagdating halimbawa sa butuhan, halimbawa impeachment ni Sara, hindi naman sila magbabago dyan. Kahit yung mayorya gusto nilang i-dismiss ang impeachment kay Sara, pagdating naman sa butuhan, kung ano yung paninindigan nila, yun naman daw ang susundin nila. Kumbaga, yun naman ang sabi ng supporters ni Kiko at ni Bam. Kumbaga ito, nagiging pragmatic lang sila. Kasi iba nga ang dynamics ng politika. Mayroon na naman sa akin magre-react dito. Sasabihin na naman yan, oy, Attorney Inso, ba't mo naman sinisiraan si Kiko at si Bam? O di ba? Ay kasamahan natin yan sa oposisyon, wag mong sisiraan. Alam niyo mga kabunyog, hindi ito paninira. Pinipresent ko lang ano yung nangyayari, di ba? Ang hirap naman na Ang hirap naman na sasabihin nyo na parang sinisiraan ko si Kiko at si Bam. Hindi yun. Pinipresent ko yung nangyayari. Ang sabi sa akin namang kakilala ko, talaga daw na parang mangyayari talaga, si Risa, magsusulo siya. Hindi siya sasamahan ni Kiko at ni Bam sa minority. Sasama si Kiko at si Bam sa mayorya. Sasama siya dun sa grupo nila Chis Escudero. Bakit doon sasama si Kiko at Bam? Ang unang rason nga, committee chairmanships. Committee chairmanships. Ibig sabihin, talagang si Kiko at si Bam, ano naman yan? Kagrupo yan ni Risa. Kaya lang, alam nila na pag sumama sila kay Risa, yung mga gusto nilang mangyari, hindi masusunod yan. Halimbawa, sa chairmanship sa komite, hindi. Hindi yan masusunod. Pwedeng yung education, ibibigay kung kanino. Pwedeng yung agriculture, ibibigay kung kanino. Pag bibigyan din yan ng committee si Bam, saka si Kiko, kahit minority sila, pero kung mayroong nasa majority na gusto ng agriculture, kung mayroong sa majority na gusto ng education, dun yun ibibigay. Di ba? Ganun ang mangyayari dyan. Halimbawa, may member ng majority na gusto nila yung agriculture, pero si Bam ay si Kiko gusto rin. Sinong pagbibigyan ni Cheese? Ang bibigyan niyan yung majority. 'Di ba?
Ganyan yan. Kaya, ito kasing si Kiko sa Bam, talagang ano sila sa advocacy nila. Si Kiko at sa Bam, gusto talaga niyan, yung advokasya nila, maisulong nila eh. Gusto talaga ni Kiko, agriculture. Gusto talaga ni Bam, education. Hindi sa kanila pwede yung kung anong komite lang ang ibigay sa kanila. Hindi eh. Napanood ko si Subiri. Si Subiri, hindi sasama sa majority. Ang sabi ni Subiri, kami naman nila Lacson, nila Soto sa Calorin Ligarda, ang tawag sa amin, Veterans Block. Kami naman, wala naman kaming problema. Kung anong ibigay sa aming komite, kahit tira-tira na lang yan, okay lang yan. Ganun sila. Kumbaga, sila Lacson, sila Soto, sila Loren, at saka si Subiri, okay sila na wag sumama sa majority. Kasi para sa kanila, kung anong ibigay na komite sa kanila, kung may tira-tira man dyan, okay sa kanila. Itong sila Kiko at Bam, hindi. Talagang gusto nila Kiko at Bam, yung komite nila. Kasi advocacy ni Kiko, agriculture. Ang advocacy ni Bam, education. Gusto talaga nila, yun yung komite nila. Kasi yung mga proposed nilang legislations, nakakabit sa kung ano ang advokasya nila. At mangyayari lang yun na sa kanila mapupunta yung mga komite na yan kung sa majority sila sasama. Okay? Okay? Ganun yun. Pangalawa, marami kang ang gustong batas na maipasa. Kung wala ka sa majority, mahirap mailusot. Bakit? Kasi sa pagkakalendar at i-schedule ng mga hearing tungkol dyan, sa pagkakalendar ng mga debate tungkol dyan para maging batas na yan, nasa huli ka kasi hindi ka sa majority. Ganun yun. Ngayon, si Senadora Risa, ganun ang stand. Di bali hindi yung mga komite niya ang gusto niya na mapunta sa kanya, okay lang yun. Basta ang importante, kung ano yung paninindigan niya, prinsipyo niya, yun. Ganyan si Risa Hontiveros. Siyempre may ibang pananaw din sila Kiko at Bam. Para naman kila Kiko at Bam, madadala rin naman nila yung paninindigan nila kahit nasa majority sila. Fiscalizer pa rin sila. Di ba? Ganun. Okay? Okay? Ganyan ang ano dito mga kabunyog, mga kababayan. Malungkot na balita ito. Siyempre, hindi masaya si Senadora Risa dyan, pero naunawaan niya yung dynamics. Sila Bam naman at sila Kiko, inassure naman kay Risa, na dun sa mga issues naman, ng kung anong dapat panindigan bilang oposisyon, ganun pa rin naman sila. So, fiscalizer pa rin sila kahit na nasa majority. Yan yung Sabi ni Mauricio Ilioso, bakit hindi ba pwedeng humawak ng komite ang minority? Bibigyan ng komite ang minority, pero hindi ikaw yung may priority sa pagpili ng komite. Tira-tirang komite na lang ang ibibigay sa'yo, yung inayawan ng majority. Ang problema, ang gusto nila Kiko at Bam, hindi sila tira-tira. Mayroon talaga silang specific na komite na gusto. Yung privilege na yan na pumili ng komite ay binibigay sa majority. Yun. Kaya halimbawa, ulitin ko, kung ang gusto ni Bam ay education, si Kiko naman ay agriculture, paano kung gusto ni Pia Cayetano ang education? Paano kung gusto ni Tulfo ang agriculture? So hindi nila mahihindian yan kasi majority yan. Mas bibigyan ng priority na mabigyan ng komite yung majority. So ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So, basta dito, ang sinasabi natin dito, may ganyang development. May ganyang development sa Senado. Kaya ang mangyayari sa Senado, sa alignment ngayon, para magiging tatlo eh. Tatlong bloke. Tatlo. Yung grupo ng supermajority, yung grupo nila ng Veterans Block, 4 lang naman yung Veterans Block, Subiri, Soto, Lacson, saka Loren, plus si Risa. Si Risa lalabas. Solo si Risa. Hindi naman sasama si Risa dun sa grupo nila Subiri. Anyway, antabayan na natin ang mga positioning pang mangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na.
kinakasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.